talongges na to, wala pang nagawa sa Kongreso, putang ina, gusto naman manalasa sa Senado, ang kapal ng muka. Putang ina ate. Sabi ko nga sa'yo, kahit bayaran mo ko ng 5 milyon, putang ina, kahit isang letra ng pangalan mo, hindi ko isusulat sa balotang hinayupak ka. Oh, balita, alam ano ito, pinakamagandang balita na mababalitaan nyo sa tanang buhay ninyo. Oh, ito ha, oh. Ito ang magandang balita, pagpasensyahan nyo lang dahil reels lang ito. Oh, ito, putang ina, palakpakan tayo. Oh, itong talongges na to, wala pang nagawa sa Kongreso, putang ina, gusto naman manalasa sa Senado, ang kapal ng muka. Putang ina ate. Sabi ko nga sa'yo, kahit bayaran mo ko ng 5 milyon, putang ina, kahit isang letra ng pangalan mo, hindi ko isusulat sa balotang hinayupak ka. Mga salot kayo ng lipunan, tatakbo ka pa sa Senado? Ang ina niya. Tinanggal na nga dyan si Trillanes, si Risa Ontiveros, malapit na mawala dyan. Nakalos na nga lahat ng mga abnormal dyan. Putang ina, gusto mo pang pumunta dyan? Matigas ang mukha mo ha, pero sige, pakinggan natin itong sasabihin nito. Tanggap ko po. Putang ina, tinatanggap daw niya yung hamon. Sinong humamon sa'yo? Yang mga tarantadong mga kamembro mo, putang ina, niloloko ka lang nila. Ibig sabihin, alam mo ba, Franz Castro, isa lang ibig sabihin yan. Ayaw ng ACT party list sa'yo. Bakit? Tinulak ka nila sa Senado kahit alam nilang hindi ka mananalo. Oo, sabi nila, bayaan mo na yung putang ina, walang silbihan dito. Iba na lang ang pinuno natin dito sa ACT party list. Wag na yan, kasi pag yan pa rin, dali mo sa Senado, di mo mananalo yan para at least pagka natalo siya doon, hindi na siya makaporma dito sa atin dahil wala namang alam yan eh. Sabi, sa tagal niyan sa Kongreso, wala nga nagawang mabuti yan para sa mga teacher eh. Tapos ngayon, sige na, papatakbuhin mo yan doon sa Senado. Kasi pag natalo yan, puta, isaran nyo pinto, huwag nyo papasukin yan ha. Hindi ah. Putang ina, naghamunan sila. Mantakin mo, lilima sila, naghamunan pa. Takbo ka sa Senado, mananalo ka, iboboto ka namin, may 5 ka na. Alam mo, Franz Castro, hibang ka na talaga. Franz Castro, putragis, hibang ka na. Sobrang laki na ng ulo mo, akala mo senatoriable ka na. Anak ng tinapay ka. Unang-una sa lahat, wala kang sariling distrito. Ikaw ay ikaw ay nanalo lang as party list representative. I'm pretty sure na nung kinakampanya yung party list ninyo, hindi pa pinakita ang mukha mo. Kasi kung alam ng tao na ikaw yung nasa likod ng party list na yan, malamang sa malamang hindi kayo nanalo. Ang tagal mo na sa Kongreso, ang nagawa mo lang buwisitin ang mga Duterte at saka magpakalat ng mga kapalpakan ng mga propaganda ninyo kasama ng mga kasapakat ninyo ng mga NPA. Oh, so itaas ang kamay ng mga gustong bumoto rito kay Franz Castro. Oo, at ating ipagbunyi ang pagkamatay ng karera niya sa politika. Uta, kinikilig pa siya. Baka maihi ka dyan, ha? Kilig na kilig ka, ha? Baka maihi ka dyan sa salawal mo dyan sa speech mo, ha? Sana po ma-enjoy natin yung masusunod pa natin mga natin. Salamat. Oh, tanginang yan. Ang ganda ng speech. Sana ma-enjoy pa natin yung mga susunod nating gagawin. Tanga. Okay nang inan yan. Sabi ko nga kung ito magiging senador, isara nyo na yan Senado. Dapat yan, putang ina, buwagin na yan. Yung building na pinagagawa nyo, pasabugin na yan. Sabi nga ni Maria Elisa Maanyo, oo, magsesenador ka, hindi mo nga mabigkas yung constitutionality. Putang ina talaga ha, matindi ha. Matindi yung may mga kaso sa Pilipinas. Puta, sila yung tumatakbo sa ano ha. Sila yung tumatakbo, di ba? Putang ina. Sabi nila kidnapper ka. Sabi nila, wantakin mo kidnapper. Tangina, tatakbo ng senador, ibang klase.
Bet Limindong, mabuhay sa'yo, Bet Limindog. Mabuhay sa'yo, God bless you. Oo, maraming salamat. Ikaw, Bet Limindog, wag mong iboboto to si Franz Castro, ha. Tayo na, kinikilig-kilig pa, ha. Ang daming boboto dito kay Franz Castro. Palagay ko, aabot din ng mga 69. Tayo. Oh. Ito, tingnan, ito gusto ko lang makita nyo to, ha. Ito gusto ko lang makita nyo tong video na to, ha. Tapos kayong bahalang humusga kung ano ang mapapansin nyo sa video na to. Okay, play. Duterte, nabuo pa rin ang pagkakaibigan nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang pagbibitiw sa gabinete. Tumanggi naman itong magbigay ng detalye sa naging reaksyon ng Pangulo sa kanyang cabinet resignation. Binigyang diin na lamang nito na ang mahalaga umano sa ngayon ay ang pagkakaroon ng smooth transition sa Department of Education o DepEd. Wala pang ideya si VP Sara kung sino ang papalit sa kanyang pwesto sa DepEd, gayunman welcome anya para sa kanya kung sino man ang susunod na i-appoint ng Pangulo. Mananatiling kalihim ng DepEd si VP Duterte hanggang sa July 19. I would think. Ito, tingnan nyo, ha. Tingnan nyo kung paano niya sasabihin dito. Tapos pansinin ninyo kung ano yung manner niya ng pagsasabi nito. Ito, ha. Sa tingin ko ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Napansin nyo? Luka-luka talaga to. Ito si Inday luka-luka, no? Sabi niya, magkaibigan pa din kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Maricel Abrahamson. Maraming salamat, Maricel Abrahamson. Meron ka ng lugar sa tiles natin. Ilalagay ko yung pangalan mo sa tiles dyan sa resort na ginagawa natin, ha? Oo, ha? Kaya maraming salamat sa'yo. Di ba pinagtawanan niya si Bongbong Marcos? Loko-loko ka naman, Inday Sara. Huwag ganun masama ugali mo. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos! Ang ina niyan. Sabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, lukarit to, eh. Ang hirap basahin ng tao na to. Kasi may topak din, eh. Kaya gigil na gigil dito si Madam Lisa Arneta, eh. Dahil matindi rin ang matindi rin ang hablig nito ni Madam BP, eh. Ulitin natin. I would think. So sa tingin ko, magkaibigan pa din kami ni Bongbong Marcos. Sabi niya. Ulit. Sa tingin ko ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Tangina yan. Ibang klase. Gloria Natividad, maraming salamat sa iyo, ha. Meron ka na rin pangalan dyan sa ating resort. Ang Boss D Resort, ang resort ng mga gago. Alam mo, ibang klase talaga to si Madam Inday. Hindi to pinakita sa ibang mga news outlet, eh. Pero po siya, dito nahuli siya, nang titrip siya, eh. Huwag kang ganon, madam. Nang titrip ka, eh. Pinagtitripan mo si Bongbong, binagal-bagal mo pa yung salita mo, tapos pagtatawanan mo lang sa dulo, walang iyaw. Ibig sabihin, hindi na magkaibigan mga to. Putang ina, magkakaaway na talaga to, kaya talaga ihanda nyo sarili nyo dahil rumble-rumble na talaga to. I would think, sa tingin ko ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Tangina yan. Diyos ko po. Kaya kayo, ha, abangan ninyo ang mga mangyayari sa susunod na mga araw dahil sa nagkakalokohan dito. Matindi, nagkakalokohan dito. Merlin S,
Naku, maraming salamat Merlin S. Nakalagay po yung iyong pangalan sa may hagdanan paakyat ng resort natin. O syempre pag galing mo sa parking lot, pak may hagdanan dyan, bago mag-welcome nandun yung pangalan mo, Merlin S. Ikaw ang sasalubong sa mga guest natin. Anong trip mo, Inday? Anong trip mo? Bakit pinagtatawanan mo si Bongbong? Akala ko ba magkaibigan kayo? Bakit pinagtatawanan mo? Ikaw talaga, Inday, ha? May ano ka, ha? Meron kang ano, ha? Meron kang masamang balak, ha? Yung tawa niya pa parang alam mo yung nang-iinis talaga, eh, no? Kapag napanood na naman nila to, tangina talaga tong mga Duterte na to. Hindi pa maubos ang mga hayop na ito. Talaga naman pasakit sa mga kurakot ang mga ito. Diba? Iba talaga, no? Iba talaga iba ang karisma talaga ni Inday Sara, no? Iba din yung ano niya, no? Iba din yung kanyang birada. Yung tirada niya, putangina, sinabi niya na. Medyo mag-aano ka pa, eh, no? Magdududa-duda ka pa. Totoo kaya to? Ano kaya ito sa... may sense kaya ito sinasabi nito. Ganun, eh, no? Kay Inday Sara, medyo talagang mapapaisip ka. Hindi parang may sinasabi na siya, gusto niyang paniwalaan mo siya. Pero ikaw ayaw mong maniwala dun sa unang sinasabi niya, hinahanapan mo. Pilit mong hinahanapan yun ng ibang anggulo dahil alam mo si Inday may pagkasutil, eh. Sabi nila Jingsky, yung may katawa-tawang nasa isip mo tapos binanggit mo yung pangalan niya. Hindi ba ganon minsan ikaw din, naalala mo yung ex mo? Pag naalala mo yung ex mo, kahit ang sarap naman ng ulam, galit na galit ka. Putang ina talaga. Ay, naku, adobo ka. Diba, La Jingsky? Ang sarap naman ng pagkain, adobo. Tapos, maganda naman yung pagkakalambot niya. Tuyong-tuyo, nagmamantika, may patatas pa, pinagyawa pa ng itlog. Ang sarap ng pagkain, pero bigla maiisip mo yung boyfriend mo, puta ina, paborito niya yung adobo. Mabibwisit ka. Para sa... Ano yan? Para sa paborito kong chocolate na sinigang flavor. Putang ina, chocolate na sinigang flavor? Kuha ko na. Thank you very much. My name is RCO8. Hindi kasi sabi ko kahapon, si Boss Dada, pag tinignan nyo, mukhang masarap. Bakit? Kasi kulay tsokolate tayo. Katulad nito, meron akong tsokolate dito. O yan, tinan nyo yung kulay ng tsokolate. O, tapos yung kulay ko. O, parehas, di ba? Mukha akong malaking tsokolate. Pero, don't be deceived. Kasi, pag dinilaan mo yan, lasang sinigang yan. Oo, ha? Oo, maniwala kayo. Kaya akala nyo lang masarap ako, lasa akong tsokolate kasi kulay tsokolate ako. Pero hindi po ako tsokolate. Ako po ay isang sinigang. Lalo na pag tanghalin tapat. Pag maaga, medyo ano pa ako, lasa pa akong tapsilog. O, pero pag tanghali, no, tinan nyo, o, yan, o, yung tsokolate, o, tinan nyo yung kulay ko, o, parehas ng tsokolate, o, di ba, o, ayan, o, di ba, o. O, yan yung sinasabi ni, o, yan yung sinasabi ni My Name is RCO8. Thank you very much, My Name is RCO8. Ay, lalagay ko yung pangalan mo sa kabubong doon sa taas para hindi nila makita.